Maliit ang malaki. Kung gusto mong mapaliit ang malaki mong tiyan dahil sa labis na pagkain at dulot ng panganganak, ito subukan mo. Maglagay ka ng tubig sa baso, sunod mong ilagay ang Yakult at pigaan mo ng isang pirasong kalamansi. Kung iinom ka ng Yakult, ikaw ay magkakaroon ng 16 million good bacteria sa katawan. Ang kalamansi ay may taglay na citric acid na panlaban sa pamamagang tiyan. Napapabilis ng kalamansi ang metabolismo ng tao. Kapag mabilis ang metabolismo, mabilis din matunaw ang taba. Kung matindi ang ubo mo, ito lang ang 3 sangkap na galing sa halaman na pwede mong gamiting panggamot sa matinding ubo, sipon at lagnat. Sibuyas para sa may masustansyang tumutulong sa immune system. Luya para sa mataas na lagnat. Oregano para sa matinding ubo at sipon. Ipaghalo ito, lagyan ng 2 cup ng tubig at pakuluan ito ng 9 na minuto at inumin ito. Pwede ito sa mga batang 4 na taong pataas at matatanda. Meron na kayong panlaban sa matinding ubo, antibacterial at alternative ito ng antibiotics. Share mo ito para makita ng kamag-anak mo. Gusto mo bang pumayat na hindi magugutom? Ito ang diet na effective na nakakapagpabawas ng timbang at healthy pa. Kumuha lang kayo ng isang patata at kung wala namang patata, pwedeng kamote. Pakuluan ito kasama ang balat dahil marami ang benepisyo na makukuha dito. Lagyan ito ng isang dakot na asin at ito ang kainin ninyo tuwing gabi. No rice lang muna o bread dahil alam niyo ba na ang patata na kasama ang balat ay naglalaman ng 80% water at 15% fiber na swak sa diet. Ugaliin lang na boiled patatas ang gagamitin natin. Para healthy ay talaga namang papayat kayo nito. I-share mo ito para makita ng karamihan. Para maiwasan ang cancer, kainin nyo ito. Marami ang hindi nakakaalam na ang purple na potato o kamuti na kulay ube o purple sweet potato ay isa sa panlaban sa colon cancer. Ipinapakita ng pananaliksik na ang kamuting ube na ito ay naglalaman ng anthocyanins at iba pang natural na sangkap na taglay na kayang targetin ang colon cancer stem cells. Maglaga lamang po ng kamuting ubi at kainin nyo ito palagi. Pwede mo itong gawing dinner at breakfast. Share mo ito para makita ng karamihan. Ito ang 4 na sangkap na kayang labanan ng maraming karamdaman. Gamitin ang 4 na kalamansi, kasama ang balat, 3 butil ng bawang, 1 maliit na sibuyas at 1 maliit na luya. Durugin ang bawang, sibuyas at luya. Pakuluan lahat sa tubig para maging tea at mas lumabas ang nutrients. Inumin araw-araw para sa immune boost at pangkalusugan. Share mo ito sa pamilya at kaibigan para sabay-sabay tayong maging healthy kung sakali na merong nagkatrangkaso sa loob ng inyong bahay. Para hindi kayo magkahawa-hawa, ganito lang ang gawin mo. Maglagay ka ng asin sa lalagyan at sa ibabaw ng asin, ilagay mo naman ang sibuyas. Pagkatapos ilagay mo na ito sa kwarto ninyo. Kung gusto niyo humaba ang buhay niyo, ito ang una niyong gawing pagkagising ng umaga. Huwag muna kayo mag-cellphone o magkape. Kumuha kayo ng lime, lemon o kung wala, pwede ang kalamansi. Ipaghalo ito sa maligamgam na tubig at 1 maliit na dakot ng asin. Ipaghalo sa tubig at inumin sa umaga na walang laman ang tiyan. Dahil alam niyo ba, ito ang best at cheapest electrolytes na makakatulong mag-hydrate sa inyo. Dahil ang katawan natin kapag natutulog sa gabi ay nagde-dehydrate tayo. Kaya nito mapahaba ang buhay mo. Kaya naman i-share mo ito sa mga kaibigan mo o kamag-anak mo. Gusto mo bang paliitin ang bilbil o malaki mong tiyan? Dahil sa labis na pagkain at dulot ng panganganak, ito subukan mo. Maglagay ka ng mainit na tubig sa baso, ibuhos mo ang black coffee at lagyan mo ng Yakult. Pwede mo rin pigaan ng kalamansi. Ang kalamansi ay nakakatulong para mapabilis ang metabolismo ng tao. Kapag mabilis ang metabolismo, mabilis din matutunaw ang taba sa ating tiyan. Uso ngayon ang ubo, sipon at lagnat, lalo na ang makating lalamunan, lalo na nauso ang influenza ngayon. Simple lang yan, gawin mo lang ito. Kumuha lamang po kayo ng kalamansi at itusok ito sa barbecue stick. Painitin ito sa apoy hanggang mag-itim ang balat ng kalamansi. At kung kaya na, sipsipin ang kalamansi para ma-relieve ang pamamaga ng lalamunan at sipon, ubo, pati na ng lagnat. Alam niyo ba na ito ang ginagawa ng sinaunang panggagamot na dapat alam natin hanggang ngayon? Share mo ito para makita din ng kamag-anak mo. Ikaw ba ay palaging nahihilo at may vertigo? Kumuha lang ng luya, hugasan at kasama ang balat, lagyan ng mainit na tubig at inumin gawing tsaa. Bakit nakakatulong ang luya? Nakakabawas ng pagkahilo at pagsusuka. Ang luya ay kilalang natural remedy para sa nausea at motion sickness. Para sa mga taong may vertigo, ang pagkahilo ay madalas may kasamang pagduduwal.
Dito pumapasok ang epekto ng luya. I-share mo ito para makita ng kamag-anak mo. Kayo ba ay may ulcer at ina-acid reflux? Alam niyo ba na ang pagkain ng kamuting kahoy o cassava sa English ay mahusay nakakapagpaunang lunas ng ulcer at nakakatulong ito sa may mga acid reflux. Ibig sabihin, hindi ito nakakadagdag ng acid sa tiyan dahil mababa ang acidity nito. Hindi ito nakakairita sa lining ng sikmura. Hindi din ito nagtitrigger ng stomach acid kumpara sa mga maanghang, oily at maasim na pagkain. Ang cassava ay hindi nakakairita at hindi nagpapalabas ng sobrang gastric acid. Kaya naman ugaliin na kumain ito kahit twice a month lang. Magluto lamang po kayo ng cassava o kamuting kahoy. Ilaga ang mga ito hanggang 15 minutes at maluluto na ito. Pero tandaan, dapat laging luto ang cassava at wag naman sobrahan ang dami ng pagkain nito. Hindi ito direktang panggamot, tumutulong lang ito pang comfort ng tiyan. Ngayon mo lang ba ito nalaman? I-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Gusto mo bang luminaw ang inyong mga mata? Kumuha lamang po kayo ng dahon ng mangga. Ilaga ito at gawing tsaa tuwing umaga. May mataas itong bitamina para sa ating mga mata tulad ng lutein at beta-carotene. Kaya ang dahon ng mangga sa ibang bansa ay binebenta dahil may benepisyo ito sa kalusugan. I-share ito para marami ang makaalam. Uso ngayon ang sakit na lagnat, ubo, sipon, lalo na ang influenza. Ito ang mabisang herbal remedy na pwede mong gawin upang hindi umabot sa malalang sakit. Dapat alam nyo ito. Kumuha lang kayo ng dahon ng oregano, ugaliin na fresh ang oregano, hugasan ng mabuti at pakuluan ito, lagyan ng bawang at inumin para hindi kayo madapuan ng mga sakit na uso ngayon katulad ng influenza. Share mo ito para makita ng mga kamag-anak mo.